Hello everyone, it's me again, Berntam, and you're watching HPT TV. It's another day, it's another vlog for you to learn how to maintain a battery, a good battery on your car. So, nandito tayo ngayon sa Pajero Mitsubishi Pajero 4M40 2.8 Matic engine. Tara? Yan. Yung mga tools tayo na gagamitin. Meron tayong i-unbox na parcel from Lazada. Ayan, so before natin ituloy yung video, sa mga hindi pa nakasubscribe na nanonood ngayon, huwag niyo munang kalimutan na hit yung subscribe button, like, share, and comment below sa comment box sa mga process na hindi nyo maintindihan. At syempre, kung meron kayong input, pwede natin gawa ng vlog yan. At syempre, maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa channel natin. Patuloy na nagtitiwala. Ayan, going 1,000 subscribers. Okay? So, ayan, hit nyo rin yung notification bell para update ka sa mga next videos natin. Ayan, para sa sasakyan tong unbox natin. Claim ko lang pala, hindi tayo sponsor ng product na to. Ayan, parcel from Lazada. Para to sa mga, yung madaling mag-drain yung battery nila. Either bago pa siya, 1 or 2 years, or 3 years to 5 years, going 5 years na. So baka may nag-ground sa ninyo, sa sasakyan, sa mga wirings ninyo, mas maganda to na ito ang kapitin. Kita natin. Yeah. We have here a terminal, a battery terminal. Pwede to sa mapakotse. Huwag lang sa motor, hindi kakasya. Sedan, SUV, ganyan. So kung makikita nyo, meron na siyang positive terminal. At meron din siyang negative. Ayan, maganda. Tawag dito detachable battery terminal. Na kung saan meron na siyang sariling adjustment. Ito na yung maghihigpit. Okay? Ilalapat lang natin to. Ayan. Dito mo rin nalagay yung wirings at dito yung ibang kung anong mga accessories ng sasakyan. Sounds, mga ganon. Etc. Tapos meron na rin siyang kasamang Allen bolt. Allen wrench. Para dito sa Allen bolt. Okay? Tara, open natin yung hood. Sa makikita nyo, ito yung battery natin. Actually, hindi niya ito battery. Ang size ng battery ng mga SUV, diesel kasi ito, nasa 3SM. Ito, 2SM lang. So, pero kaya naman yung paandarin ito. Nagloko lang kasi yung 3SM natin. Nagdi-discharge siya. Nandito yung 3SM natin. Pakita natin. Yan. Motolite siya. 3 years lang ang inabot. Ayan, Motolite. Green. Excel. 24 months warranty. Pero nagluloko. Baka grounded kasi dito. Ayan. Maganda kasi dito, pagka hindi mo ginagamit 2 to 3 days or 1 week, 1 month, ito ang maganda. Ilalagay natin. So, try natin. Pagkita natin yung voltage. Ito mga ka-DIY master natin, 12.4. So, nagdi-discharge. So, maganda rin magkabit kayo ng ganito. Meron din tayong vlog para dito kung paano magkabit ng voltmeter sa motor or sa sasakyan. Importante ito para malaman nyo yung health. Ma-monitor nyo yung health ng battery ninyo. Okay? So, try natin. Ba yung susing na ilagay natin kanina pang Toyota. Ayan. Pag sa diesel naman, kailangan na i-ano pa niya. Meron po kasi siyang plug heater. Kailangan niya munang i-heat yung glow plug. Saka natin pwedeng paandarin. So ganyan siya pag nagdi-discharge. Kasi kinukuha ng glow plug yung battery. Kinukuha niya yung load. Magre-release yan, may pipitik yan. Pagka early in the morning, pag hindi pa napaandar yung sasakyan, ng itong Pajero na to, talagang medyo matagal. Kasi kailangan niyang painitin mo na yung glow plug yung makina. Yun yung kasi parang nag-spark. So matagal-tagal. Standby muna. Try na natin. Nag-release na yung heater ng glow plug. Try natin kung mapaandar niya sa 12.0. Yan mga ka-DIY. Yan. Ganun yung
yung sinasabi ko na pagka nagdi-discharge yung battery nyo, syempre hindi na po bago to, ikalumaan na. Kaya para hindi nagdi-discharge, although hindi mo kasi kahit hindi mo ginagamit yung battery, standby lang dito. Tapos nakalagay yung positive at yung ground terminal, kumakain pa rin ng ano yan, load ng battery. Kaya ito ang magandang purpose natin. So anong gagawin natin? Tatanggalin na natin. So tatanggalin natin tong terminal gamit yung 13. Yan. 12 saka 13. Yan, tanggalin natin mga kadewa. Papalitan kasi natin ito. Ayan mga kadewa, unahin muna natin tanggalin tong wire bago yung terminal. Sa pagtatanggal ng battery, unahin yung tanggalin yung ground. Okay. Yan, tanggalin natin yan, saka na natin tatanggalin. Nandito na tayo sa positive naman. Tanggalin natin ang buto. Kasi nandito yung para sa feed light natin. Save natin para magamit pa natin to. Tanggalin na rin natin tong terminal. Ayan. Itong terminal, bago natin, pwede pa natin magamit to pagka bago yung battery natin. Ito naman ikakabit nating produkto para sa bago pero talagang para sa luma to. Yung mga pa-discharge na. So ito lalagay natin sa negative. Yan. Yung negative meron yan sign na Ganyan yung style ng mga ka-DIY. So nga hihigpitan natin, di ba? Pag ilalagay natin, hihigpitan natin ganyan. Yan. So ayan, mahigpit na yan. Ilalagay natin ganyan, hihigpitan niya. Huwag natin ng konti. Ganyan yung style niya. Ito natin ilagay sa side. Ganyan lang po siya. Yan, mahigpit na yan mga ka-DIY. Diba? Pagka i-release mo siya, para hindi gumapang yung itong load ng battery, ganun mo lang. Hindi na yan tatanggalin mo lang ng ganun. So, hindi mo na kailangan gumamit ng tools. Tama? Diba? Ang ganda. So, i-assemble muna namin mga ka-DIY. Yan, so sa pag-assemble, kailangan na natin tanggalin tong ibabaw. Yan. Lagay natin. Mga ka-DIY, lalapat na po natin. Mas maganda dito, gawin ninyo, bawasan ninyo pagka hindi kakasya. Medyo maiksi kasi itong allen bolt, pero kung may mahaba kayo, much better. Yan, lalagay na natin. Ganyan ang isura nitong paglalagay. Tapos ito ganyan. Tapos ito with washer. Lagay na natin. So, didinan natin ito para lumapat. Yan, ganyan. Tapos doon din sa kabila. Ayan yung itsura. Saglit lang to mga ka-DIY. Pag hindi nga i-vlog to, baka 10 minutes, 5 to 10 minutes lang. Higpitan mo yung tamang higpit na hindi na siya kakalas. Ganun mo. Pag mahigpit na yan, grabe yung ganda. Iniipit niya talaga. Yan. Tapos, ito, higpitan mo na rin yan kasi nakaabang yan para sa mga ibang accessories sa mga pang ground. Higpitan mo na yan, hindi mo na yan magagamit. Diba? Sabi ko detachable battery terminal. Diba? Lagay mo lang ganyan. Ito higpitan mo sa desired na higpit mo. Tapos, yan, parang vice grip ang style niya. O, diba? Hindi yan matatanggal mga kaligo niya. Bubuhatin. So, ganyan din yung process sa kabila. Okay? Ito naman para sa positive. Ganito ang itsura niya. Yan, ito natin papalitan. Okay? So, higpitan ko muna. Yung pag-higpit niya, higpitan mo muna dito. Yan. Tapos, kung okay na siya, ito maglalapat ng ganyan. Mahigpit na rin yung bubuhatin niya. Higpitan mo pa kung ayaw kulang pa higpit. Yan, makakaliwa ako. Diba? So, ganun din yung process. Luluwagan din natin itong bulong yan. Ayusin ko lang. So, yan.
Maganda uli dito, bawasan nyo. Pero sa akin, kasya naman. Ngayon, pag hindi kumasya, palitan nyo lang ng allen bolt. Simple lang yan. Yan. Pinahon natin. Ganyan lang. May higpit po yan mga kaliway. Higpit ang kaliway. Same process po siya. Higpitan ko muna. Yan. So, hinihigpitan ko natin. Yan. Simple lang yan. May kasama ng allen wrench yan. So, yan. Mahigpit na po siya. Yan. Hindi na po natatanggal. Ito namang isa. Instead na dito natin lalagay, dito na lang. Ito yung para sa HID. Yung supply niya na positive. Yan. Diba? Ang ganda mga kadayway. Ang dami mo paglalagyan. Sipitan mo rin. Okay na yan. Mahigpit na. Ito. Hanapan lang natin ang magandang posisyon. Make sure na hindi ito dumidikit sa body grip. Kaya tinanggal ko ho siya. So, ganyan ho kasi yung posisyon nito na sobrahan natin ang haba. Yan, hipitan ko na ho, pipix ko na. Pwede naman din pag ganyan yan. Yung mas maganda sa gilid. Ayun. Lapat natin ang konti na. Yan, so okay na. Fix ko na rin yung isa dito. Ayan. Subukan natin buhatin. Hindi matatanggal. Ayun. Hindi na natanggal. Ang higpit ng kapit. Diba? Iyan na natin itong isa. Higpitan natin. Ayun. Mula dito sa old traditional battery terminal, iisa lang ang paglalagyan mo dito to this, di ba? Ang ganda. Tapos ang ganda pa ng conductor niyan kasi ano yan, alloy, parang ganito sa ginamit sa pull ng battery. Same lang yan. So, nahigpit na yan mga ka-DIY. Easy lang, detachable. Okay? So ayan, sa mga nadidrain, madali-madrain yung battery, may kalumaan na o bago man yan, luma, mas maganda na ganito ang bilhin ninyo. Pwede nyo itong mabili sa Ace Hardware, DIY, Handyman, Shopee or Lazada. Detachable battery terminal, search nyo lang. Okay? Nagkakahalaga po siya na nasa 250 to 500. Meron din mga 1,000 pero masyado na mamahalin yun. Yung marami na siyang talagang paglalagyan. Pero ito, kunti lang naman yung accessories na lalagyan natin. Tama-tama na ito, 250 kasama na yung shipping. Okay? So, ganyan, safe naman yan. Pagka, kunwari, matagal na na-imbak yung sasakyan mo, hindi mo siya ginagamit kasi may imbak ka pang sasakyan o may nagpakasyon ka, tanggalin mo lang, ganito, ground lang tatanggalin mo. Open mo lang yan, so, ganyan, okay na. Diba? So, hindi na siya mag-ground o kung masyado nag-alarm yung sasakyan mo, yan lang gawin mo, tanggalin mo sa gabi. So, hindi nakakaya sa kapitbahay. Diba? So ayan, hoping na may natutunan naman po tayo sa vlog content natin sa ngayon. May man siya pero maganda to. I think yan yung link pala dito, lagay ko na lang sa description below. Yan doon yung link. Nabili ko sa Lazada. Okay? So ayan. Maraming salamat. To God will be the glory. Burnt out sa inyo.